Sinong ipokrito? O, sinong anak ni Satanas? Balik sa iyo lahat ang sinasalita mo eh. Ngayon, ng inyong pastor, pinadala dito sa mga Gentiles, dito unang-una sa Pilipinas, nagkatawang Pilipino ang buhay ni Jesus Christ. Huwag mong papalitan ng Bible. Huwag mong iibahin ang Bible. Amen. Ang nakasulat, nasulat na. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para sa ating mga newcomers, mga baguhan, welcome po. Tuloy po kayo dito sa Usap-Usap University. Ang ginagawa po natin rito, tayo po ay nagbibigay ng mga reaksyon sa mga religious videos, preachings, Bible expositions at iba pa. And for this particular one, ito po ay submitted sa atin via Facebook, nagmula po sa isang supporter ng PMCC Fourth Watch. At ang episode na ito, ang paksa is parang pag-debunk yata or mga rebuttals ng PMCC Fourth Watch laban po kay Apollo Kibuloy. At hindi po ito recent na video. What I know is parang ilang taon na po nakakaraan. Although gusto ko lang din po i-mention, before po naging famous yung ating mga videos about Brother Eli Soriano, ang isa sa mga pinakauna po actually na content creator na nag-feature ng pag-release ng most wanted na post ng FBI ay ang Usap-Usap University po. Actually, yan po mas nauna natin na mga viral video, mga kayo. So after many years, finally sa news po ay mayroon ng formal na pag-ask ng extradition dahil nga po sa mga sinasabing mga kaso kaugnay ang appointed son of God na nagmula po sa Davao City, mga ka-U3. So sa akin naman pong background sa pag-analisa, like what I mentioned, I've been doing video reactions ng mga religious videos for quite a while. Ako po ay dating university debater. Ako po ay nagsulat din sa mga news agencies po, GMA News, Rappler, ABS-CBN, at representante po ako ng Pilipinas sa dalawang komperensya na inorganiza ng Harvard University sa Amerika. So mga kayo, hindi po ako fourth watcher, hindi rin po ako member ng KOJC. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So sana po wag po kayong magalit in the course of this video if I may sound that I am agreeing or disagreeing, pero definitely wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi dito sa U3 ng isang reliyon ay dapat nyong kaaniban or wag nyong kaaniban. So everything now is ready, mga ka-U3. Snippet po ito ng show ng PMCC. Let us watch this video together. Sabihin niyo po ako. Let's go. Halimbawa, ang apostol 12 lang. Pag lumampas sa 12, bulaan na. Pahayag niya po yan. Pahayag niya yan. Ipakita natin. Ilang apostol yan? 12. Sila lang ang apostol na ating dapat kilalanin. Wala nang iba pa. Di ang apostol daw, maliwanag, 12 lamang. Aba, maya-maya mo, ang magpapatunay daw ng kanyang sinasabi, si Apostol Marcos. Nako po. Ipakita natin, sinabi niya yan. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Yan, nakita na natin. Talagang Apostle Mark? Salita niya na 12 lang. Pag lumampas sa 12, bulaan na. Di ginawa mong bulaan si Marcos. Bakit? Wala naman sa bilang ng 12 si Marcos. Na apostle. Yeah. Kristo ka na. Hindi mo pa alam ang bilang ng apostol. Paano ka naging Kristo? Kristo ka na. Sa bilang ng apostol, nakakabuhol-buhol ka na. Si Kristo, kilala yung kanyang mga apostol. Amen. Kilala. Opo. Ikaw, Kristo ka, hindi mo kilala yung mga apostol mo. Kaya talagang lalabas, hindi ho talaga Kristo to. Talagang bula ang Kristo. Bulang Kristo to. Ngayon, eto, tingnan ngayon natin. Meron pa siyang mga akusasyon, meron pa siyang mga paratang. Ipakita natin. Bisan si Satanas, nagtakuban sa kaguli. Mag-Amerikana po, mura po siya punay. Ingon nga manulunda sa kahayag. Mura po siya manulundas kahayag. Sa Tagalog, para masabtanan ng apostol ng Minis Marikina. Dili ni pandaot hindi to paninira, totoo ito. Itong taong ito, matagal ko nang tinatanong, itong ulo nila si Periol, apostol ng Marikina daw ito Tinatanong ko, kung sinabihan ba niya ang membership niya na sumusunod sa kanya o yung mga workers niya na pag nakita ninyo ang mga kingdom workers ni Kibuloy
upakan ninyo, bugbugin nyo, ibuli ninyo, iharas ninyo. Tinuro mo ba yun sa kanila? O, yan na naman ang pahayag niya. Kaya nga ang sagot ko, totoo ka mo na tinuro ng aming kapatid yung pambubuli, panghaharas, at yung mga pananakit, tinuturo daw sa mga membro, kaya daw ginagawa ng mga kapatid natin. Really? Ang kanyang akusasyon, turo ni Apostol. Sabi mo, alam ko, tinuro mo yan eh. Pero tinatanong kita, ba't mo pa tinatanong? Alam mo na pala. Sabi mo, alam mong tinuro. Ba't mo pa tinatanong? Sabi niya, ang apostol, 12 lang. Lumagpak si Judas. Sinong ipinalit daw? Lumagpak si Judas. Ang ipinalit si Pablo. Tingnan natin. Ang apostol ay 12 lang. Lumagpak si Judas, ipinalit si Simon, hindi pa rin tanggap yun dahil botohan yun. Sino ang tunay na ipinalit? Si San Pablo. O yan, nakita mo na. Si Pablo daw ang kapalit. Nung lumagpak si Judas, iba yung Bible niya. Bible ng bula ang Kristo yung kanya. Ipagpapatuloy po natin ang ating nakaraang episode. Ito po yung pagsagot sa nagsasabing siya ay Kristo ng Davao sa mga akusasyon na kanyang ipinupukol sa PMCC Fourth Watch. Di ba si Matias yung replacement kay Judas? Meron pa po siyang mga sinasabi. Atin mo nang pakinggan tong kanyang mga akusasyon pa. Anong ginagawa ng mga lipores mo sa Canada, sa Amerika? Pag nakakita sila ng worker kahit sa anong daan, may mga trompang mga taong yan eh. May mga trompa sila. Magtotrompa na yan. Huwag kayong maniwala dyan sa kanila. Mga kulto yan ni Kibuloy. Kung hindi mo tinuro yan, bakit ginagawa nila? Yan sinasabi niya na ang mga kapatid sa Canada ay nagtotrompa. Bawal na bawal ang magtrompa sa Canada. Hindi gaya dito sa Pilipinas. Pwede ka magtrompa. Pero yung sinasabi niya na nagtotrompa daw doon sa Canada at sa Amerika, bawal doon ng trompa. Ewan ko sa matagal-tagal na rin pagpunta ko ron. Wala akong nakita nagtotrompa. At ang mga kapatid mismo, pag nangangaral, walang trompa. Sanay. Ngayon, pag sinasabi niya yan, paninira na naman yan. Walang trompang ginagamit sa pangangaral ang mga kapatid sa Amerika at sa Canada. Yan, imbento mo lang yan. Apollo Kibuloy. Imbento mo yan. Maski picturean mo, walang trompa. Walang trompang ginagamit. Sa makatwid, hindi ka nagsasabi ng totoo. Okay, before we continue here. So mga kayuthi, I think you already know about this one, no? So ang PMCC Fourth Watch, and alam ko din po ito na na-experience ko rin po kasi ito sa Manila, kung di ako nagkakamali. Ito po mula po sa PMCC Fourth Watch. Noon po sila, no, na nagpa-public preaching, kumbaga. So what I know is sa mga bus, ayan, sa public places, is nagpipreach po sila ng Word of God, and then humingi po sila ng contributions afterwards. So I think this could be quite similar with KOJC, mga kayuthi. Please comment below what do you guys think. And yung mga public preaching po kasi sa atin sa Pilipinas, to be honest mga kayuthi, is a little bit more open tayo, more welcoming tayo, na pwede tayong mag-set up ng mga speakers natin in public places. And to be honest, sa iba pong bansa ay hindi po ganun ka-welcoming, no? Siguro yan pwede ka pang tawagan niya na public disturbance yan yung ganyan. Pero sa atin po, I would say, mas open tayo for the expression of religious freedom. And apparently, dahil ito po ay parang snippet, no, ng TV show, hindi ko po alam kung ano yung exact na name po ng show nito. So please comment below sa mga Fourth Watchers po natin
natin, as well as the names, because what we have here, according sa ating staff, is incomplete information nga no, sa mga names po ng ating host dito. Itong a little bit older gentleman here, and then yung isa din po na co-host niya. No? But anyway, so far, as mentioned, ito po ay pagsagot sa mga quote-unquote allegation ni Apollo Quiboloy laban po sa PMCC Fourth Watch under sa the late Apostle Arsenio Therion, mga ka-U3. So anyway, let's continue. Kristo ka pa naman. Kung magsalita ka, parang totoo. Yung pala, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Ano ka ngayon? Di bula ang Kristo ka nga. Tunay. Ngayon, eto, ano pa yung sinasabi niya? Ating pang tingnan yung ibang mga paninirang ginagawa niya. Ako, anong turo ko sa mga anak ng Diyos na pinagkatiwala ng Ama sa akin, kaya ako ang pinagkatiwala ng kaligtasan. Kung ano ang sinabi ng dakilang Ama, yun ang tinuturo ko sa kanila. Nakita mo, walang kingdom worker na nagbubuli sa inyo, nang haharas sa inyo, kahit makita pa kayo sa daan. Matindi itong pag-aangkin That's ni Apollo Quiboloy, ano? Dahil siya daw ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Anong turo ko sa mga anak ng Diyos? Ayan, sabi niya, kaya nga ako ang pinagkatiwalaan ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng kaligtasan dahil bula ang Kristo ka. Paano pagkakatiwalaan yung bulaan? Tunay. At kung sasabihin mo namang binubuli, kami ay hindi binubuli nyo, wala namang sukat ibuli sa amin kasi tama naman ang ginagawa namin. Makatotohanan naman kami. Amen. Pagka kami naman nangangaral, nangangaral kami ng ayon sa Biblia. Palagay na natin. Sabihin na natin yung sinasabi na tumatanggap ng kaloob. Yung pagtanggap naman ng kaloob, nagpapaliwanag. Amen. Na yung tinatanggap na kaloob ay tulong sa pangangaral. Kaloob. Hindi namimilit ng mga tao. Opo. Yan. Ang mga workers mo, nagsusulisit talaga. Taga-sulisit mo. Tunay. Tulad ng workers ng Honeybee, ng Queen Bee. Yung mga workers, yung nagtatrabaho. Opo. Yun namang Queen Bee, andoon lamang sa kanyang lugar. Ayan. Nanganganak. Pero sino ang talagang nagtatrabaho ng todo? Workers. Yung mga workers ng mga honeybee na ninip-sip ng nectar ng mga bulaklak. Yan. Kaya ganyan-ganyan na nangyayari. Nagsusulisit. Tapos sasabihin mo ngayon, ikaw ang pinagkatiwalaan dahil ng kaligtasan. Hindi pwede kang pagkatiwalaan dahil bula ang Kristo ka. Tunay. Yung Kristo nagmula sa langit. Yung tunay. Yung tunay na Kristo. Tingnan natin yung tunay na Kristo. Sa Juan 6:38. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So we caught the name ng isa pong co-host dito ng show na ito, si Brother or Pastor Ruben, yung sa right side. Pero going back to what they're saying here, as mentioned, so ito po ay parang pagdidebunk sa mga claims ni Pastor Apollo Quiboloy. And honestly, as it is with a lot of videos that we have done about Pastor Apollo Quiboloy, I'm very curious on what made him believe or declare himself as the appointed Son of God. So, hindi Son of God, but may word na appointed. Because the title na yan, apparently, kung appointed, merong nag-appoint. So, ang nag-appoint yata is ang Diyos Ama po ba? Ganun po ba? And of course, what is His basis? Pero interestingly, that's a bit the same question din na gusto ko pong itanong sa mga Fourth Watchers po natin. While the title for PMCC Fourth Watch is not Son of God, but what we know is Apostle, di ba po? So, bakit din po yun po ang title ng founder po din nyo? Can that also be applied to, or
ordinary members na apostle po ba tayong lahat or only him? And dahil pinagpahinga na po ng Diyos si Apostle Arsenio, ang kanyang anak I believe is si Jonathan Ferriol na apostle din po. Ano? So parang ganun po ba na yung founder po ng PMCC is meron pong succession, yung pagiging apostle mga ka-U3? But going back here, so this is very interesting for me. Tinatanong ng host, bakit hindi ka mula sa langit? Ikaw, Apollo Kibuloy, ay nagmula sa Pampanga yung family ninyo. So let's continue. Oh, bumaba yung tunay na Kristo mula sa langit. Hindi mula sa Pampanga na nagpunta ng Mindanao. Tunay. Aba, mga kababayan, kahit kayo mga tagasunod ni Kibuloy, wala kaming galit. Ang sa amin lamang, payo, mag-isip-isip na bang kayo? Ang Kristong tunay, ayon mismo. Opo. Sa binasa mo, Pastor Ruben, Opo. saan siya nanggaling? Sa langit. Langit. Yung Kristo ng Davao, saan ang galing? Pampanga. Galing sa Pampanga ang pamilya at pagkatapos nagpunta ng Mindanao. Ang Kristo raw, nagkatawang Pilipino. Iyon. Tingnan nga natin sinabi niya yan. Ngayon, ng inyong pastor, pinadala dito sa mga Gentiles, dito unang-una sa Pilipinas, nagkatawang Pilipino ang buhay ni Jesus Christ. Nagkataong Mula Pilipino. sa pagkakatawang Hudyo na hindi nila tinanggap, ngayon siya nagkatawang Pilipino. Saan mo naman mababasa yung sinasabi mo na ang Kristo nagkatawang Pilipino? Binasa nga natin Ang Kristo, pagka magkakatawan tao, sa binhi at lahi ni David. Huwag mong papalitan ng Bible. Huwag mong iibahin ang Bible. Amen. Ang nakasulat, nasulat na. Binabago mo Tapos ngayon, magagalit ka kung tawagin kayong kulto. Ano ba ibig sabihin ng cult? A religion which regarded as spurious or fake. Kulto. Yan ang kulto. Ha? Hindi tunay. Not genuine. And then, ang genuine na Kristo, Manggagaling sa binhi, lahi ni David. lahi ni David. Yun ang genuine na Kristo. Itong di Kristo naman, nagpapaka-Kristo, lahing Pilipino. Sa totoo lang, hindi na naman niyang si Apollo Kibuloy nag-aangkin siya ay Kristo. Marami din niya nag-aangkin Dapat Marami nga all niya over the world. mag-conference muna sila. Sino naman sa atin? Tayo. Ako, Kristo ng Marami yan. Davao. Ikaw, Kristo ka ng Japan. Kristo ka Korea. ng England. Ikaw, sa Siberia, Yeah. si Sergio Torop, Kristo ng Russia. Meron pang Kristo sa New Mexico. Parami na ng parami. Maraming Kristo Yeah. dapat mag-conference muna sila, magkaisa sila. Sino ba talaga? Sino ba talaga ang Kristo sa kanila? Lahat puro Kristo totoo. Mapipilit Actually, laman nga yan ng vlogger sa Canada yung mga ginagawa nila Tapos sasabihin niya, tayo raw ang nangaras, tayo ang namubuli, tayo ang winaningan ng pulis. Ang sabi ng kapatid, doon sa kanilang taga-solicit, na nagbabahay-bahay na miyembro nitong si Apollo Kibuloy, tatawag ako ng pulis. Pambubuli ba yon? Bakit? Nasa batas yun bawal nga yung mang-solicit pag ikay turista. Binabaligtad niya, tayo daw ang winaningan ng pulis. Anong tawag mo dyan? Mahilig kang mambaligtad Hindi yan ang totoo. Nag-ano muna kami, nag-decide na kumain doon sa isang fast food chain sa Tagaytay. Habang yung misis ko bumibili, ako naman nakatingin lang sa kanya. Andyan yung table. Pag ganyan ko, may laminated na agad na Sila daw estudyante na humihingi ng tulong, ng ganon. Right. Sino kayo nagbigay nito? Hindi nyo namalayan. Bigla lang andyan. May nakaupo. Doon sa may tabi ko. Hindi nagkasalita. Sabi ko, ano to? Ikaw baka ko miyembro ni Kibuloy? Nagalit? Tinanong nyo lang Tinanong ko lang. Ikaw baka ko miyembro ni Kibuloy?
Okay, before we continue, so honestly mga kayuthi, I've seen this, sa, if I remember, sa isang fast food chain, no? Sa Manila din. Although I would say in just some selected places po. Pero what I know is yung nakasulat doon is parang yun nga, estudyante sila, na kumbaga tulungan niyo po kami sa pagtitinda po is ito yung nakakatulong sa aking pag-aaral, something like that, pangtustos po sa aking tuition. Pero the thing is, sa totoo lang po, mahirap na rin po talaga magtiwala eh. Dahil hindi po ako sure, pero most likely is ginagamit din po ito ng ibang mga tao. Not necessarily by KOJC, pero duda ko po ginagamit din po ito ng mga sindikato eh. Because they're very organized and then totoo po nakalaminate, kumbaga talagang may effort din. And siguro the sad part is dun sa mga totoo talagang nangangailangan na maaari talagang nagtitinda ng mga estudyante talaga, mga working student, is hindi na rin sila napapansin o kumbaga pinagdududahan na sila kasi nga meron ng iba't din naggumagawa niyan na yun nga lang hindi totoo mga sindikato. May mga alam din po kasi ako ng mga gumaganyan yung umaakit ng mga bus and then they'll be presenting like a particular product and to be honest, yung mga product po nila hindi po maganda ang quality, hindi masarap. As far as we know is pinapalitan. Sinasabing ito galing from for example KFC or Jollibee or donut pa yan, no? So yung kanilang box is actually talagang nagmula sa fast food chain na yan pero iba yung laman, iba po yung quality, pinalitan po or something like that. So be aware, maging alerto lang po tayo mga kayo-3. Nagalit. At saka ibang mukha niya talaga. Oo. Yan. Tinanong ko lang naman kung siya miyembro ni Kibuloy. Yung mga nag-solicit at fraudsters. Ibig sabihin, mga Fraudsters mandadaya, mga manglilindang. Tumo yan? Yung mga nagpapasulisit niya. Kaya pag sinabi kaya ng ginawa ng ni Baderese, tatawag ako ng pulis, ang dali ko malis eh. Natakot eh. Kaya naman ganoon, namimilit nga. Pagdating kay Apollo Kibuloy, ito, Children's Joy Foundation, kanino ba yan? Yun ang tanong. Kanino ba yun? Yun ang sinasabi nitong vlogger eh. Yung mga Children's Joy, ayon dito. Children's Joy. Kanino yan? Children's Joy. Yung mga taga-solicit ng Children's Joy. Yung pala ang mga gumagawa niyan. Anong tawag sa kanila? Fraudsters. Hindi legit. Yan ang nangyayari. Kalat na kalat yan sa Calgary, sa iba't ibang parte. At hindi lamang dyan sa Canada. Ang daming solicitors niyan. Tunay. Ipagpapatuloy po namin ang pagsagot sa mga akusasyon laban sa Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch nitong si Apollo Kibuloy na nagpapakilalang Kristo ng Davao. Ikaw ang bulang apostol. Hindi lang bulang apostol, bulang Kristo ka pa. Tunay. Bakit? Yun namang mga sinasabi mo, hindi nangyayari eh. Kagaya nga niyang hinulaan mo ba naman yung si Gibo na wala namang kasalanan yung tao. Si Mr. Teodoro, ginagalang natin yan. Disenteng tao yan. Ang kanyang inendorso, no? Hulaan mo ba naman? Kinasangkapan mo pa ang pangalan ng father? Sige nga, tingnan natin. Ipakita nga natin yon. Let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Teodoro. Sino maluloko niyan? Sige, sagutin mo yan. Sinong sinungaling? Sinong ipokrito? Sinong anak ni Satanas? Balik sa iyo lahat ang sinasalita mo eh. Tunay. Back to you. Balik sa iyo lahat. Ako ipapayo ko sa iyo, magdahan-dahan ka ng paghula-hula. Magdahan-dahan ka ng mga pagpapahayag mo. Dahil yan, mahalata ka rin ng bayan. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala ang bayan sa iyo.
Okay, mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, bitin po ba? Honestly, para sa akin, medyo bitin. Kasi these are the only available no, na mga videos as far as we know according to our staff nga po. Sana mas maganda kung full show po talaga kasi what we got there is parang yun nga, parang montage or compilation, no? Pero hindi po ako aware. It's actually my first time watching a PMCC Fourth Watch na TV show, especially debunking, no, sa isang particular na religion. And I feel though, dahil nakita natin yung old video kanina ni Apollo Quiboloy saying about the apostle from Marikina. So my understanding is si the late Apostle Arsenio Ferriol nga po yung kanyang tinutukoy doon. So siguro matagal na rin po sila nagpapalitan no ng mga barbs kumbaga ano ng mga pagtitira, mga pagpupuna. But anyway sa mga fourth watchers po natin, what do you guys think no? Especially po sa nangyari ngayon na meron na nga pong formal na pag-ask mula po sa Estados Unidos ng extradition kumbaga para po kunin si Apollo Quiboloy at syempre para maharap niya yung kanyang mga kaso at eventual nga po na imprisonment na mangyayari sa Amerika mismo. Ganun po kasi yan yung extradition treaty mga ka-U3. So what do you guys think about this episode? KOJC members, PMCC Fourth Watchers po, please comment below. Let us make the comment section interactive. And we are grateful po sa mga supporters natin. We have more than 206, close to 207,000 subscribers na po. Maraming salamat po sa inyong mga video requests na sinasend nyo yung mga link po sa ating Facebook page. And of course, if you like these kinds of contents, you can watch that video over there, playlist over here. Subscribe kung hindi ka pa subscribe for more updates. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.